mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ikukumpara natin ang mga masjid dito sa bansa ng mga Arabo at saka ang mga masjid sa atin sa Pilipinas ay kakaiba dito, dahil kahit sa kalumingon ay napakaraming mga Quran na makikita mo. Napakaraming mga Quran. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas na may mga masjid na iilan lang ang kanilang Quran. Dahil sa napakaraming Quran na ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, saan man tayo pumupunta ng mga masjid ay makikita natin. Isang napakalaking biyaya sa atin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan ba ay natanong din natin ang ating mga sarili na kunin natin, i-grab natin ang napakalaking biyaya na ito. Napakalaking swerte na ibinigay sa atin ng Allah bilang mga Muslim, bilang mga mananampalataya. Sa pamamagitan ng paghawak natin ng Quran, pagbasa natin ng Quran. Dahil kung ito ay pababayaan natin, hindi na natin bibigyan ng magkakataon ang pagbasa ng Quran, ang pag-aaral ng Quran, ay napakaraming mga biyaya na mawawala sa atin ay hindi natin namamalayan. Hindi natin nakukuha yung maraming mga biyaya na ipagkakaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Biruin natin mga kapatid na nananampalataya sa Allah, sa paraiso na ipagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na tayong lahat ay makapasok sa paraiso. Sa paraiso, sa Jannah, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ay itataas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang taong base sa kanyang naisaulo o base sa kanyang pagbabasa ng banal na Quran. Doon natin makikita yung mga parabagang paligsahan na kasama natin, pero umaangat ng patuloy yung tao laging nagbabasa ng Quran. Kasi sa paraiso ay panahon ng pagbibigay ng gantimpala, panahon ng pag-harvest sa lahat ng mga ginawa natin dito sa mundo. Kung ito ay mabuti, alhamdulillah, ipagkakaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga taong nagbabasa ng Quran, nagsisikap na magbasa ng Quran, ay patuloy na itinataas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang antas. Kaya kung titingnan natin ay talagang wala ng limitasyon, unlimited na. Hanggang saan ang karumukunan ng tao sa pag-angat niya dahil lang sa kanyang pagbasa ng Quran. Makikita natin ang isang naisalaysay na hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang maunawaan natin, upang malaman natin kung hanggang saan ang maaabot sa pagtaas sa tao doon sa paraiso, sa kanyang antas, sa pamagitan ng kanyang ibig sabihin ay pagbigkas ng mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yuqalu sahib al-Quran, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sasabihin na doon sa sahibul Quran, doon sa taong nagsasaulo ng mga sura, mga talata ng banal na Quran, doon sa taong nagbabasa ng mga talata sa banal na Quran. Yuqalu sahibul Quran, pag sinabi na sahibul Quran, nagsasaulo ng mga talata, mga sura ng banal na Quran, o nagbabasa ng mga talata, mga sura ng banal na Quran. Yuqalu sahibul
Tingnan ninyo mga kapatid, iqra wartaqi. Bumasa ka at umakyat ka. Umakyat. Kasi itataas siya. Itataas yung kanyang antas. Nasa paraiso, magkakasama-sama sa paraiso. Pero yung mga tao, hindi niya pinababayaan yung banal na Quran. Sinisikap niyang basahin ito. Iqra wartaqi. Sasabihin sa kanya na bumasa ka at umakyat ka. Aangat ang kanyang antas. Warattil kama kunta turattil fid dunya. At bigkasin mo ang mga talata ng mahusay, mabuting pagbigkas tulad ng pagbigkas mo dito sa mundo. Bigkasin mo tulad ng pagbigkas mo noon sa mundo. Noong dito pa tayo sa mundo, binibigkas natin palagi ang banal na Quran. Yun yung sasabihin sa atin. Bigkasin mo ng mahusay, ng mabuti ang mga talata ng banal na Quran tulad ng dati na pagbigkas mo doon sa mundo. Napapansin natin na sinisikap natin na bibigkasin ang mga talata ng banal na Quran. Warattil kama kunta turattilu fid dunya. Fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha. Sapagkat katotohanan, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ang iyong tahanan, ang iyong patutunguhan, ibig sabihin doon ka may stop. Fa inna manzilaka inda akhir ayatin, ay sa pinakalas ng ayat takrauha na bibigkasin mo. Pinabibigkas sa atin ang mga talata tulad ng dati na pagbigkas natin dito sa mundo. At sabi ni Propeta, katotohanan na ang iyong hahantungan, ang level na patutunguhan mo, wala nang tigil ang taas niya, ay doon ka ma-start sa kung saan pinakahuling talata na binigkas mo na start mo. Inda akhir ayat takrauha na binigkas mo na talata. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, kasi ang banal na Quran mga kapatid, salita ng Allah na ito na yung pinakamainam na salita, na wala nang mas mainam pa dito na anumang mga salita. Ito na pinakamainam, pinakamahusay na mga salita. Ang mga tao nagbabasa ng banal na Quran, sila yung pinakamainam na mga tao. Kasi ang pinabasa nila, ang binibigkas nila, ang pinakamainam na salita, ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang banal na Quran. Kaya mapapansin natin na si Ali bin Abi Talib na itinanong sa kanya itong talata na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, warattilil Qur'ana tartila. Napakisang talata mga kapatid. Warattilil Qur'ana tartila. Itinanong ito kay Ali bin Abi Talib. Ano ang sinagot ni Ali bin Abi Talib? Ano ang kanyang sinabi? At-tartil. Ang tartil, yung pagbigkas, tulad ng nabanggit natin sa paraiso, bigkasin mo ng mahusay, warattil kama kunta turattilu fid dunya. Bigkasin mo ng mahusay na mabuti katulad ng dati na pagbigkas mo sa mundo. Kaya at-tartil, sabi ni Ali bin Abi Talib, warattil Qur'an at-tartila, na ang talata nito sinabi ng Allah sa banal na Quran, at bigkasin mo ang Quran ng mahusay na pagbigkas. At-tartilu tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Yan ang kahulugan niya. At-tartilu tajwidul huruf. Ang tartil ay pagbigkas ng mga talata sa banal na Quran. Tajwidul huruf ay may kasamang tajwid. May kasamang tajwid. Yung mga huruf, yung mga harf, yung mga letter, alam mo paano pabigkasin at alam mo yung mga rules ng mga letter na ito, kasama na rito yung mga math, kasama na rito yung mga katangian nila. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah
subhanahu wa ta'ala. Isipin daw natin, paano natin mabibigkas ng mabuti ang mga talata sa banal na Quran kung hindi natin pag-aralan ang tajwid. At tajwidul huruf. Ang pagbigkas ay ang pag-aralan mo, bigkasin mo sa pamagitan ng tajwid ng mga huruf, kaya ay mga letter ng banal na Quran. Wa ma'rifatul huruf. At ang pangalawa ay alamin mo kung paano ka maghinto sa iyong pagbigkas o sa iyong pagbasa ng banal na Quran. Kasi may mga bagay na hindi ka dapat dyan maghinto, may mga bagay rin na hindi ka dapat mag-umpisa sa mga kalima o mga word, kasi maiiba yung meaning na ibig sabihin pakahulugan ng talata na yun kapag doon ka mag-umpisa. Minsan kapag doon ka naman maghinto, ay maiiba rin yung pakahulugan ng talata. Kaya kailangan pa rin natin itong alamin. Pag natutunan natin mabuti ang tajwid, ang mga huruf, paano ito bibigkasin, ano mga katalian niya, ay unti-unti natin alamin kung paano ang mga estilo o mga pamamaraan ng paghinto sa mga talata sa banal ng Quran. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Babalikan natin ang umpisa. Minsan ba ay natanong din natin sa ating mga sarili na sinasamantala natin ang mga biyaya na binigay sa atin ng Allah, tinatamasa natin, kinukuha natin itong mga biyaya na ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, saan man tayo naroon ng mga masjid, ang dami-dami mga banal na Quran. Minsan ba ay hinahawakan din natin ang banal na Quran, sinusubukan din natin na basahin ang banal na Quran. Napakalaking biyaya, napakaraming biyaya na pinagkakalog sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag natin sayangin ito mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Tanungin natin ang ating mga sarili, ilang minuto, ilang oras na hinahawakan natin ang ating mga cellphone, at ilang segundo na nakahawakan natin, o ilang minuto na nakahawakan natin ang banal na Quran, ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.